Good day everyone, I am Michelle Anjay Potot and I am from STEM 11-15. For today's video, we will talk about exact and ordinary interest. Exact interest. Calculate interest using a 365-day year or 366 days in a leap year. Here's the formula of exact interest. I equals to P, which is the principal, times R, which is the rate, times number of days divided by 365. Ordinary interest. This method uses 360 days here. It assumes each month has 30 days. And here's the formula of ordinary interest. I equals to P, which is the principal, times R equals to rate, times number of days divided by 360. And here's the terms to remember on our topic. Let's talk about leap year. Malalaman po nating leap year ang isang taon pag dinivide po natin yung taon na yun sa 4 and then lumabas po is whole number, ibig sabihin po ng leap year, and pag may decimal naman po, hindi po yun leap year. Let's talk about naman po sa actual versus approximate. Actual is based on calendar, habang yung approximate is all month is fixed as 30 days, which is kahit anuman po yan, fixed na po siyang 30 days. So, the first is the given. The given here is find the interest on 30,000 at 8.3% from March 10, 2022 to August 13, 2022 using the following. First, or A, ordinary interest using actual time. B, ordinary interest using approximate time. And C, exact interest using actual time. And D, exact interest using approximate time. So first, bago tayo mag-solve, kailangan muna nating hanapin kung ano nga ba yung mga given na involved dito sa problem natin. Makikita naman natin na involved dito sa problem natin is itong 30,000, which is, ito yung interest. Ito yung interest. And then, itong 8.3%, obviously, ito naman yung rate. Yan. So, itong March 10, 2022 to August 13, 2022, ito yung pagitan kung kailan siya magbabayad or pagitan kung hanggang saan pwede siya maghulog or hanggang saan yung palugit na binigay ng pinautangan niya. Isulat natin yung araw or yung pagitan simula March 10 hanggang August 13, 2022. March 10 hanggang August 13 is pumunta naman tayo kung ilan yung mga araw nila. Sa March 10 ay sa March, ilan nga ba ang buong araw or ilang araw nga ba sa loob ng isang March or sa isang buwan ng March. Kung maaalala nyo pala, sa actual time, nakabase lang tayo sa calendar. Wala tayong ibang hahanapin kundi kung ano yung nakasulat sa calendar, kung ilang araw sila. So sa March, meron tayong 31 days. Isulat muna natin yung 31. Sa April, meron tayong 30. Sa May, meron tayong 31. Sa June, meron tayong 30. And sa July, meron tayong 31. Since nasulat na natin lahat ng days sa loob ng mga buwan na to, ngayon naman, alamin natin kung paano nga ba makuha ang March tsaka August. Para makuha yung buong araw or yung kita ng araw sa mga buwan sa buwan ng March at August, ipagma-minus natin itong number na to dito sa 31. Okay? Parang ipagma-minus mo tong 31 kung ilang araw yung nasa buwan na to. Kung ano yung araw ng interest mo, ilang araw siya. So, 31 minus 10 is equal to 21. Equals to 21. So, etong March na to, natitirang araw na lang dito is 21 days. Dito naman sa April, May, June, and July,
wala ka nang iibahin dyan kasi parang pagitan lang siya. Parang etong apat na to, pagitan lang. Pagitan lang siya ng March tsaka August. Wala ka nang ibahin dyan. Kung ano yung nakalagay sa calendar, yun lang isusulat mo dito. Wala ka nang iibahin dyan. Dito naman sa August, para lang siyang katulad ng March. Pero dito, wala ka nang iibahin. Kung ano yung number ng andi dito sa buwan na to, kung ano yung number niyan, wala ka nang iibahin. As is mo lang ilalagay itong 30 na to. Okay? Yan na yun. Wala ka nang ibahin. So, para makuha yung total ng buong actual time, simula March 10, 2022 hanggang August 13, para makuha mo yan, ipagpa-plus mo lang. Ipagpa-plus mo ipagpa-plus mo lahat ng to para makuha mo yung buong actual time. So, 21 plus 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 13 is equal to 156. As you can see, 156. So, ang buong total ng actual time is 156. Good? So, after natin makuha yung actual time and the total is 156, pumunta naman tayo sa approximate time. Kung maalala natin, ang approximate time is kabaliktaran siya ng actual time. Kung sa actual time is nakabase lang siya sa calendar, sa approximate time naman is as is na siyang 30 days. Wala ka nang iibahin, wala na. Constant na siyang 30 days. Wala nang iba. So, katulad lang dito sa March, sa actual time, ipagmaminus lang natin yung 10 sa 30 days. So, 30 minus 10 is equals to 20 days. 20 days. Okay? So, yung sulat naman natin simula April hanggang July is, sabi ko nga kanina, parang pagitan lang siya ng March tsaka August, wala tayong ibahin or wala tayong pag-minus. Ilalagay na natin yung approximate days niya. So, ang approximate days, di ba, is 30. As is na siyang puro 30. Okay? As is na siyang puro 30. So, after natin makuha yung days ng pagitan, pumunta naman tayo sa days ng last day. Parang last day na parang ito na yung due date kung kailan mo siya babayaran. Dito naman, para lang siyang actual time. Wala kang ipagmaminus, wala kang ipagpa-plus. Ilalagay mo lang kung ilang days yung andi dito sa due date nyo. So, 13 to, kaya 13 ilalagay natin dito. Okay? Okay. So, after natin makuha yung buong days ng approximate time, ito total naman natin siya katulad ng ginawa natin dito sa actual time. Ipagpa-plus lang natin lahat. So, 20 plus ilang 30 ba meron? 1, 2, 3, 4, 4. So, 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 13. Since 13 to. Ang total is 153. Okay? 153. So, nakuha natin ang total ng actual time and then ng approximate time. So, after natin makuha yung actual and approximate time, pumunta naman na tayo sa exciting part. Ang sinasabi ko exciting part is yung solution. Huwag kayong matakot sa solution ng exact and ordinary interest. Kasi, for me, ito yung pinakamadaling topic ng Gen Math sa grade 11, I swear. Kahit hindi ka masyadong magaling sa math, may intindihan mo tong topic na to. Promise, I swear. Promise. Promises. Yun, promises. Narinig yun, diba? Promises. So, maniwala lang kayo sa akin na kaya nyo to. And naniniwala ko sa inyo na kaya nyo rin to. So, yung given natin dito, ang given natin is 30,000. So,
before kayo mag-start ng solving, isulat nyo muna kung ano yung given. So, yung given natin is yung P, which is yung interest is 30,000. Yung rate naman natin is 8.3%. Dito pala sa rate, hindi mo pwedeng ilagay yung 8.3 sa calculator mo or sa buong way ng solving mo. May tinuro yung prof namin para yung percent, parang malipat siya sa decimal point. Kasi hindi mo pwedeng ilagay itong percent sa calculator or sa buong solving mo. So, etong 8.3, ililipat natin siya into decimal places. So, para mo makuha yung 8.3 into decimal, ganito ang gagawin mo. So, 8.3, di ba? 8.3, i-divide mo lang yung 8.3 sa 100. Yan, 8.3 divided by 100 is equal to 0.083. So, ito na yung magiging, ito na yung magiging percentage mo. 0.083. Right? Right. Go. Kaya yan. So, ang una nating kukunin is yung ordinary interest using actual time. So, actual time yung kunin natin. So, ang ilalagay natin sa time is yung nakuha nating total ng actual time doon sa March 10, 2022 hanggang August 13. Ilan nga ba yun? Diba? 156. So, 156 ang ilalagay natin dito sa time. Yan. Good. So ang una natin kukunin, diba, is yung ordinary using actual time. Yan. Ordinary interest using actual time. First, isusulat muna natin kung ano nga ba yung formula na gagamitin natin sa actual time. So, kung makikita nyo rito, sa actual time ay ang pinag-uusapan natin is yung ordinary. Ano nga ba yung formula ng ordinary interest? Ang formula ng ordinary is time over number of days divide 360. Yan yung formula na gagamitin natin sa ordinary interest. So, let's proceed na sa solving. So, ang formula dito is interest over interest P times R times T, which yung P interest, yung R is yung rate, and then yung T time. So, dito, ang una muna natin kukunin is yung interest tsaka rate. Bago tayo mag-start, ito muna, yung interest and rate muna yung uunahin natin. So, interest, 30,000 times yung rate natin, which is yung 0.83%. Yan na. And then, after natin makuha yung ganyan, i-proceed na natin siya agad sa, kung gusto nyo gawin yung shortcut, gagawin natin yung shortcut. Ganto ang shortcut dyan. After mo i-times tong 30, yung interest and rate, doon mo na-check na agad doon sa rate. Huwag na. So, after natin makuha yung interest and rate, ipagta-times na natin yan para makuha natin yung total neto. So, 30,000 times 0.083.
3. Yan. 30,000 times 0.083 is equal to 2,940. So, isusulat natin yung 2,940 equals to 2,940. Etong 2,940, nakuha natin to dito. Dito. Pinag-times natin yung interest and then yung rate. Kaya nakuha natin yung 2,940. So, after that, gagawin naman na natin is kukunin natin yung total na number ng ordinary interest using actual time. So, ang gagawin natin dyan is ipagta-times natin. Ipagta-times natin yung 2,940 sa number of days. Sa number of days and then sa nakuha nating total sa actual time. So 156 divided by 360 divided by 360. Yan, perfect. So yan, nakuha natin, ulitin lang natin. Nakuha natin itong 2,940 kasi pinag-times natin itong interest and then rate. Nakuha natin itong 156 kasi doon sa tinotal natin na actual times simula March hanggang August. Kaya 156. So, ipagtototal na natin ang 2,940 times 156 divided by 360. Ipagtototal na natin para makuha na natin yung total number. So, ganito nyo ilalagay sa calculator nyo para mabilisan na lang. Kung naka 2-liner kayo, mabilis na lang. Pero kung naka 1-liner kayo, I don't know kung paano nyo siya mapapadali. Ganon. So, ito. 2,940. Yan, 2,940 kasi ito, 2,940. Then, pindutin nyo yung times. And then, pindutin nyo itong fraction. Yan, fraction. And then, ilagay natin yung 156 divided by 360. Yan, 2,940 divided by 1 times 156 over 360. So, ang kakalabasan dyan is 1,274. Yan. Perfect. So, nakuha na natin. Ito na yung total. Yan. Ordinary interest. So, ordinary interest. Yan na. Nakuha na natin yung total. So, after natin makuha yung ordinary interest using actual time, check na natin yan. Pupunta naman tayo sa ordinary interest using approximate time. So, katulad ng ginawa natin sa ordinary interest using actual time, isulat muna natin kung ano ulit yung given. So, ang given is, yung interest is 30,000. Yung rate is 8.3%. Pag decimal places, I mean 0.083%. Yan. So, yung time naman dito, since approximate time yung hinahanap natin, is doon tayo mag-base kung ano yung nakuha natin. Ano nga bang nakuha natin sa approximate time? 153. So, ilalagay natin sa time 153 kasi approximate time yung pinag-uusapan natin dito. So, ang time is 153. Approximate time to. Time ordinary. Yan. So, let's proceed na sa solving. So, ang formula dito, katulad lang dun sa actual time. Pero, ang pinagkaiba nila dito is yung number of days. Number of days ang pagkakaiba nila dito. Excuse me. Go. Let's go. So, I is equal to P times R
times t. Yung I, so, unahin ulit natin, kunin yung interest and then yung rate. So, 30,000 times 0.083%. So, balik na tayo sa solving. Doon is, uunahin ulit natin yung interest and then yung rate. So, yung interest is 30,000 and then yung rate is 0.083. So, ipagta-times lang uli natin yan. 30,000 times 0.083 is equal to 2,940. So, after that, ipagsasama naman na natin yung number of days and then yung nakuha nating total ng approximate time. So, ano nga ba ang nakuha natin total ng approximate time? Is yung 153. So, ilalagay natin dito, 153 divided by 2, 360. Yan. So, ang total, ganun lang din, ilalagay natin siya sa calculator. So, 2,940 times, and then pindutin tong fraction, is 153 over 360. So, hindi mo pwedeng ilagay yan doon sa sagot mo. So, pipindutin mo to. Etong parang S, ganyan. Pag nakatuliner ka, yan. So, 1,249.5. 1,249.5. Dito, since isang decimal lang yan, pero ang pinag-uusapan natin, so lalagyan mo siya ng 0. Applicable lang tong paglalagay mo ng 0 pag yung answer mo is naka 1 decimal places lang. Applicable lang tong lalagyan mo ng 0 since pera yung pinag-uusapan natin. So, ito yung total. Ito na yung total ng approximate time ng ordinary. Yan. Good. So, tapos na tayo sa ordinary interest using approximate time. Pumunta naman na tayo sa exact interest using actual time. Dito, sa letter C, exact na to. Exact. And actual time ang pinag-uusapan natin. Yan. Dito naman sa exact interest sa letter C, kaparehas lang siya or kamukha lang siya doon sa dalawang naunang example natin. Pero dito, ang pinagkaiba nila is yung number of days. Ano nga ba ang number of days ng exact interest? Sa exact interest, ang number of days nila or ang formula nila is ganito. Interest equal to number of days over 365. Yan, formula. Yan ang formula. So, let's proceed na sa solving. So, katulad ng naunang example or naunang dalawang ordinary, ganun din ang gagawin natin na step. Step 1 is to write the given. The given is interest is equal to 30,000. The rate is 8.3 or pag pinunta mo sa decimal places, magiging 0.083%. Yan. Sa time naman, since ordinary or since ang pinag-uusapan natin is actual, yan, actual, ang isusulat nating time dito is yung nakuha nating total doon sa pagitan ng March 10 hanggang August. So, ano nga ba ang total ng time sa actual is 156. Good. 156. Yan. So, let's proceed na sa solving. So, natapos na natin sulatin yung given, pumunta naman na tayo doon sa solving. So, katulad lang sa ordinary, ganito lang ang gagawin natin. Yan. Times t. So, unang step,
gagawin natin is unahin muna natin tong P times R, which is yung interest times rate. So, 30,000 times 0.083%. Yan. 30,000 times 0.083% is equal to 2,940. Yan, 2,940 times, then ito na ang gagawin natin, itong number of days. So, times the number of days, which is 156. 156 divided by 2, 365. So, ilagay na natin, so pindutin na natin siya sa calculator. 2,940 times, pindutin yung fraction, 156 over 365. Yan. You can see. Parehas. Is equal to 1,256 or 1,256.54. Since 7 yung katabi ng 4, magiging 5 siya kasi i-round off natin. So, ang magiging final answer is 1,256.55. Good. So, ito na yung exact. Actual. So, after natin makuha yung exact interest using the actual time, check. Pumunta naman na tayo sa exact interest using approximate time. Ito na yung last. Haba, di ba? So, katulad ng mga nauna, ganun ulit ang gagawin natin. Letter D, actual. I know, it's exact. Exact. Using approximate. Yarn. So, first, isulat muna natin kung ano yung given. Given. Interest, 30,000. Yung rate is 0.83%. Yan, 0.083%. So, after that, let's proceed naman na sa solving. So, the formula first, interest times rate times time. So, first, unahin muna natin itong dalawang to. So, interest, substitute, 30,000 times rate, 0.083%. So, 30,000 times 0.083% is equal to 2,940. So, after that, gano'n lang din ang gawin natin, which is gano'n lang ulit ang gawin natin, which is ilagay na ulit natin yung number of days, which is 153 equal to 365 days. So, ilagay na natin sa calculator, 2,940 times fraction 153 over 365. Yan. Is equal to 1,232.38. Wala na kailangang i-round off since yung katabi ng 8 is 3. Pwede ka lang mag-round off pag ang katabi ng katabi ng number is 5 above. So, wala tayong ibang gagawin, ilalagay lang natin 1,232.38. So, yan. Ang exact using approximate. Yan. So, I guess, nalaman nyo na or nasagutan nyo na yung activity natin.
So, sagutin na natin to. So, the question here, what amount should be paid on January 16, 2021 for a loan of 18,000 made on July 10, 2021 at 6%? So, before tayo mag-proceed, alamin nga muna natin kung ano ba yung mga involved na numbers or given dito sa question natin. So, the involved dito, ang mga involved dito is yung interest, which is 18,000. And the rate is 6%, or into decimal places, 6 divided by 100, which is 0.06. Yan. Ayan, yung mga involved na given dito. So after natin malaman kung ano yung interest and rate, so welcome back ulit. Then after natin malaman or after natin i-comprehend yung question natin and after natin malaman yung interest and then yung rate, is pumunta naman na tayo kung paano natin malalaman yung actual and approximate time. So, katulad lang din sa ginawa natin kanina, since January 16 and ipagma-minus natin kung ilan nga ba yung 31 minus 16. Kasi 31 days ang meron sa January. So, 31 minus 16 is equal to 15. And then, since ang 2021 po ay hindi leap year, so paano nga ba malaman siya? 2021 divided by 4. Since decimal ang lumabas, hindi po siya leap year. Pag decimal ang lumabas, hindi leap year. And then pag ang lumabas naman ay whole number, leap year po siya. Since hindi po leap year ang February, so 28 lang po siya. And then the rest of this is aligned, naka-base sa calendar. Yan. And then sa July, since July 10 yung due date, 10 ang ilalagay natin dito. Okay? So, pagpa-plus na po ulit natin to para makuha na natin yung buong total ng actual time. So, 15 plus 28 plus 31 plus 30 plus 31 plus 30 and then plus 10 is equal to 175. So, 175 ang total ng actual time. And then, let's proceed naman sa approximate time. Madaliin na natin to since alam niyo naman na kung paano natin makuha yung mga exact and ordinary interest using actual and approximate time. So, alam na kung bakit up 30, puro 30 lang yan. Kasi, ang approximate is constant siyang 30 days. So, 30 minus 16 is equal to 14. Yan. Kasi 30 minus 14 is 14. 30 minus 16 is 14. I'm sorry po if ganito na yung boses ko or parang medyo tabingin na po ako mag-explain kasi medyo masakit na po yung lalamunan ko and then medyo masama na rin po yung pakiramdam ko. So, the rest of this is puro 30 lang siya since ito lang yung pagitan ng simula January to July. So, 10 ang ilalagay natin dito since July 10 ang due date. So, 14, ipag-plus ulit natin to para makuha natin yung actual time. 14 plus 30 plus, bilangan natin 1, 2, 3, 4, 5 months. 5:30 I mean. 5 plus 30 plus 30 plus 30 and then plus 10. 174. Yan.
174 ang total na approximate time. So, nakuha na natin ang actual and then approximate time. So, since nakuha na po natin yung number of actual and approximate time, let's proceed na po sa solving. So, ang una natin kukunin is, ganun ulit. 4 uli ang kukunin natin. So, first is the ordinary using actual time. Yarn. And then the solution of that. Yan. So, substitute lang po natin. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. How do you call that? The shortcut. So, ganito ang gawin natin. The interest, 18,000 times 0.06% times 175 since ang 175 po natin is nakuha natin siya sa actual time since actual time po yung hinahanap natin dito. So, actual time is equal and the ordinary is 360. Yan. Okay? And then, interest is equal to ilagay natin siya sa calcu 18,000 times 0.06 times fraction mode 175 over 360. Yan. And the total is 525. Yan. Yan. After nating makuha ang ordinary time using ordinary interest using actual time, let's proceed naman na sa ordinary interest using approximate. Since 175, since approximate time since 175 ang actual time, sa approximate time naman is 174. Since ang nakuha natin doon sa kanina is 174 yung approximate time. So, over 360. So, lagay natin siya sa calculator natin. So, lagyan natin siya sa calculator. 174 over 522. So, ang total ng ordinary interest using approximate time is 522. Exact interest using actual time. So, the formula is P times R times T. And then the substitute is 18,000 interest times 0.06 times 175 since actual time ang hinahanap natin over 365 kasi exact. Okay? Exact. 365 exact. So, kung naguguluhan kayo, kaya 175 kasi actual yung hinahanap natin. Yan. Kung maalala nyo, nakuha natin doon sa January to July na pagitan is, ang actual time is 175. Then, 365 kasi exact interest yung hinahanap natin, kaya 365. So, itotal naman natin kung ilan nga ba ang total nito. Yan. 18,000 times 0.06 times
175 over 365. Yan. Is equal to 517.81 since 8 ang katabi ng 0. So 517, 500 ba? Basta 517.81. So, after that, natin makuha yung exact interest using actual time. Let's proceed naman na sa exact interest using approximate. Ganun lang din naman yung steps na gagawin natin. Write the formula and substitute it. So, interest 18,000, rate is 0.06, and then yung time 174 since approximate yung hinahanap natin. Kung maalala nyo, 174 yung nahanap natin doon sa calendar na ginawa natin. And then 365 since exact yung hinahanap natin. So, lagay na natin yan sa calculator para malaman na natin kung ilan nga ba yan. So, 174. Yan. 174, 365, and then 0.06 and 18,000. The answer is 514.85 since ang 4 katabi niya is 9. Yan, nakuha na natin. And I am back and I hope may natutunan kayo sa lesson natin ngayong araw about exact and ordinary interest. Michelle Anjay Potot from STEM 11 Y1-15 is now signing off. Thank you so much. Have a nice day. Bye everyone. Bye Fatimenians.